Ngayong araw, nagsama-sama nga kaming magkakapatid dito sa bukid dahil ito nga yung espesyal na araw ni Papa at ito nga rin yung unang beses na maipaparanas nga natin sa kanya ito. Kaya naman tara, samahan nyo nga kami at ipagdiriwang nga natin itong napakasayang kaarawan niya. Pero bago ang lahat, nagtulong-tulong nga kaming magkakapatid para nga maihanda yung handangan ni Papa para sa kaarawan niya. At ito nga mga kapatid kong lalaki, sila nga'y nakatoka nga dito sa kakatayin nga na kambing. Gagawin nga nila itong papaitan at kaldereta nga daw, kaya ayan, sinasalab na nga nila. Guys, alam nyo ba nung mga oras na yan habang kinukuhanan ko nga sila ng video ay hindi ko nga alam yung mararamdaman ko, kung matatakam nga ako o maaawa. Pero parang mas nangingibabaw nga yung awa ko dyan nung mga oras na yan dahil kung hindi nyo nga natatanong, isa nga yan sa mga alaga kong kambing. Habang inaasikaso nga ng mga kapatid kong lalaki yung kambing, eto namang mga pamangkin ko dito, sila nga'y nakatoka nga dito sa kakatayin nga ng mga bibi. At eto namang mga ate ko, sila nga din yung nakatoka sa pagkuha nga ng pako. Dahil budal fight nga yung gagawin nga natin mamaya, isa nga ito sa magpapakulay ng pagkain natin. Kaya naman ayan, medyo niramihan nga ng mga ate ko ang pagkuha ng pako. Pagbalik nga namin dito sa kubo, eto nga at sinasalaban na nga rin nila yung mga bibing kakatayin. Habang ito namang bunso naming kapatid, siya nga ang nakatoka sa pagkuha nga ng buko. Yung buko nga na yan ay magsisilbing magpapakulay nga rin ng pagkain natin mamaya. Gagawa nga rin tayo ng buko juice, kaya ayan, dinagdagan na nga rin namin yung kinuha namin. Napansin ko nga dito yung halaman na tanim nga ni Papa, ang daming ng bulaklak at ang ganda, ang sarap-sarap ng pagmasdan. Kaya nga ayan, hindi nga maiwasan ng mga pamangkin ko na hindi nga mapansin ito. Tignan nyo naman tong pamangkin ko na to, oh, ang pogi-pogi nga. Ang sarap ng pagmasdan nitong mga pamangkin ko habang naglalaro nga sila. Naaalala ko nga yung pagkabata ko. Habang naglalaro nga sila dyan, naisip ko nga napakainin nga muna sila dahil baka magutom nga sila. Medyo matatagalan pa kasi yung pagpe-prepare nga ng handa ni Papa. Alam nyo ba guys, habang pinapakain ko nga tong mga pamangkin ko dito, nagbibiro nga ako sa kanila. Sinasabi ko nga na dapat aalagaan nyo rin si Tita Anha sa pagtanda. Si Papa naman dito, ang ganda nga ng ngiti habang nagluluto nga dito ng sinabawan na isda para nga daw sa umagahan namin ito. Ito ang bunso namin, napansin ko nga dito na binabalatan niya nga itong paa ng bibi. Siguro nga isasama niya rin sa lulutuin yan. Ito namang isa kong kapatid, siya nga ang nakatoka sa pagsalaban nga nitong ulo at paa nga ng kambing. Ito nga isa kong ate, inasikaso niya na nga rin yung isasaing natin. Inasikaso na nga rin ni Papa at ng isa ko pang ate para nga maisa lang na yung bigas. At eto namang isa kong pamangkin, napasaya niya nga yung lolo niya dito dahil inabutan niya nga ng regalo niya nga daw. At eto nga yun, tignan nyo naman, ang sweet nga. Si RJ nga dito, mapapansin nyo, nang aasar pa nga siya. Gusto niya nga daw sumama sa picture, kaya ayan, sinama ko na nga din. Makikita nyo nga dito yung isa kong ate na nag-abot nga ng bulaklak kay Papa at meron pang payakap at pahalik. Kaya naman ng mga sandali nga na yan ay naiyak nga kami. Nakita nga ng isa ko pang ate na nag-abot nga ng bulaklak si Ate Juby kay Papa, kaya ayan, nag-abot nga rin siya para nga makayakap at makahalik nga siya. Kaya ayan, tuwang-tuwa nga si Papa, makikita nyo nga dyan. Tuwang-tuwa nga dito yung ate ko habang hinahalo niya nga yung sinasaing. Nagbibiruan nga kami dyan, lugaw na nga lang daw yung handa ni Papa. Habang ito namang si Tita at si Ate LB, sila na nga rin yung nakatoka sa rekado. O diba, bawat isa nga ay abala sa pagpe-prepare nga ng handa ni Papa. Ito nga rin yung kagandahan, pag marami nga kami, mas napapadali nga yung gawain. Ito namang dalawa kong ate, nag-request nga dito na picturean ko nga daw sila kasama nga si Papa. O diba, tignan nyo naman, ang gaganda nga ng mga ate ko na yan. Hay naku, pag magkakasama nga kami, hindi talaga mawawala ang biruan. Kaya ayan, meron pa nga silang paganyan. Kumain na nga rin pala muna kami ng umagahan dito habang inihahanda nga namin yung handa ni Papa. Kung mapapansin nyo nga ng mga oras nga na to ay nandito pa nga kami sa farm. Dito kasi namin napag-usapang magkakapatid na dito nga muna kami magsama-sama. Kung hindi nyo nga natatanong, hindi pala natin dito sa farm gaganapin yung kaarawan nga ni Papa. Napagkasunduan nga namin magkakapatid na sa resort nga namin ganapin yung kaarawan ni Papa para naman daw maiba nga din. Para na nga rin daw maranasan naman daw namin lahat ang makaligo nga sa swimming pool. Diba ang saya-saya nga nun, excited na nga ako ng mga oras na yan dahil ito nga yung unang beses na makukumpleto nga kaming 17 magkakapatid. Dumating na nga din pala itong iba kong kapatid galing nga sa Tarlac at kung mapapansin nyo nga dyan, marami nga silang dala.
Syempre, isa sila sa mga naging taya para nga makabili ng handa nga ni Papa. Syempre guys, sarami nga naming magkakapatid ay nag-country-country nga din kami para naman madagdagan nga yung handa ni Papa. Diba yun din yung kagandahan pag marami nga kayo. Kahit maliit na halaga nga yung ibigay mo kung pagsasama-samahin nyo ay malaki nga yung halagang maiipon nyo. Noong mga oras nga na yan, bali mauuna na nga din pala kami sa resort at yung iba kong kapatid maiiwan nga muna dito sa farm para nga i-prepare yung iba pang handa. At kung tatanungin nyo nga kung saan nga gaganapin yung kaarawan ni Papa ay dito nga lang yan sa ABC Farm. Kaya naman tara, samahan nyo kami at ipapakita nga namin sa inyo ang napakalamig sa mata at napakagandang resort na ito. Dito pa nga lang sa entrance ay bubungad na nga sa inyo itong green na mga dahon. Uy, aminin nyo, isa rin yan sa mga gustong gusto nyong nakikita, ang green na mga dahon. Kumbaga, pag nakikita nga natin sila ay napapagaan nga din nila yung nararamdaman natin. Dito nga sa video na to, may gusto nga akong i-share sa inyo maiksing kwento pero siguradong mai-inspired din kayo. Alam nyo ba guys na itong ate ko na to at asawa nga niya ay isa sa mga nagbibigay din ng inspirasyon sa akin para nga ituloy itong vlogging na to. At alam nyo ba guys na silang mag-asawa ay pinasok din ang vlogging? Kung hindi nyo nga natatanong, yung sasakyan nga nila na yan ay isa yan sa mga naging bunga ng pagsusumikap nga din nila sa pagbablog. At kung gusto nyo nga malaman kung saan nga sila nakilala nga sila sa YouTube na Pobreng Tatay at Pobreng Nanay. Kayo na po bahala kung hahanapin nyo nga ang kanilang YouTube channel. Doon nyo nga makikita lahat ng content na ginawa nila. Guys, alam nyo ba, isa rin yan sa mga pangarap ko ang magkaroon ng sariling sasakyan na talaga namang pinaghirapan ko. Alam nyo ba guys na yung ate ko na yan at yung asawa niya ay kasakasama nga namin dati na nagkakayas nga ng tingting sa bundok. Naranasan nga din namin magkayas ng kawayan na stick para nga maibenta. Naalala ko pa nga dati kukuha nga kami ng kamote o saging sa bundok tapos gagawin nga namin yun kung ano-anong merienda tapos ililibot nga namin sa barangay. Marami na nga din silang trabaho na pinasok at marami na nga rin silang negosyo na sinubukan. Kaya maraming beses na rin silang nabigo. Pero dahil hindi sila sumuko sa hamon ng buhay ay nagkaroon ng bunga lahat ng pagsusumikap nila. Kaya masasabi ko na inspired din ako sa kanila. Makikita nyo nga din dito itong maliliit kong pamangkin na tumutulong nga din sa pagbitbit ng mga dala namin. Tignan nyo naman, hirap na hirap nga sila sa pagbitbit ng buko dahil mabigat nga din yan. Lahat talaga kami dito ay nagtutulong-tulong para naman mapadali nga yung gawain natin. Guys, mapapansin nyo nga sa resort na to na talaga namang napakalinis at malamig nga sa mata. Guys, bago ko nga pala putulin ang video na to, may nagpapashoutout nga po ulit. Shoutout po kay Ma'am Annalyn Salvatierra Quirino. Guys, ipapakita ko nga sa inyo ang buong resort na to at ang mga sumunod na kaganapan namin sa napakagandang lugar na to, kaya abangan nyo sa part 2.